Isang maulang umaga sa inyong lahat. Good morning. My dear brothers and sisters, this morning, I will not focus my homily or reflection on the types of soil that were mentioned in the gospel. But rather, I would like to focus on the sower. Jesus said in his parable, a sower went out to sow. Ang manghahasik. Dito natin ituon ang ating pagninilay. There are three possible things that we can say about the sower. Number one, the sower is generous. Number two, the sower is faithful. And number three, the sower is trusting. Bukas palad, tapat, nagtitiwala. The first is this. The sower is generous in scattering the seed. So, sabi ng Panginoon, lumabas ang mga hasik at naghasik ng binhi. Isinabog niya ang mga binhi sa lupa. Hindi niya nirasyon. Hindi siya namili ng lupang pagtataniman. Inihasik niya ito sa lahat, inihasik niya ito sa kabukiran. That is generosity. And this is the picture of God. The sower is God. The sower is Christ. And when He gives generously. At hindi niya sinasabi, ito. Yan, yung nakaupo sa gitna ng katedral, nakatingin sa pare. Mabait yan eh. Walang ginawa niyang kalokohan mula Lunes hanggang Sabado. Bibigyan ko siya ng mas maraming biyaya. Walang ganon. Hindi niya sinabi, ito, mga nasa kaluwang ito, inaantok pa yung isa, no? Hindi ko bibigyan ng masyado yan. Kasi inaantok. Hindi ganun ang Diyos. Nagpapaulan siya sa mabuti at masama, nagbibigay siya, hindi dahil ikaw ay karapat-dapat, hindi dahil ikaw ay mabait, hindi dahil ikaw ay masunurin, kundi dahil ang Diyos ay mabuti. God is generous. He scatters the seed and He does not choose only the more promising spots. Hindi niya sinabi, dito, lalago ang bini dito, bibigyan ko yan ng mas marami. Dito, mukha pa lang, wala na akong tiwala dyan eh. Hindi ko yan bibigyan. Hindi ganon ang Diyos. Hindi ganon ang manghahasik. That's why our response is nothing but, Lord, salamat po. Salamat po. Sapagkat kung hindi dahil sa iyong kabutihan, wala akong matatanggap. Di ba? Hindi sinabi ng Panginoon, kung mabait ka mula Lunes hanggang Sabado, Linggo, bibigyan kita. Kung hindi ka masunurin mula Lunes hanggang Sabado, hindi ka bibigyan. God is not like that. And that is why I said, the only response is, thank you. Wala siyang favoritism eh. Hindi katulad na ibang mga magulang na naririto, may favorite. Yan. May mga favorite. No? Kayo ba, favorite ba kayo ng nanay nyo? O ng tatay nyo? God does not play favorites. God gives generously to everyone. The second thing that we can say about the sower is he is faithful. He knows, faithful to his mission. He knows that not all soil will produce abundant harvests. Alam niya yon. Alam ng magsasaka na hindi lahat ay magbubigay ng bunga. Hindi lahat ng lupa ay magiging masagana. May mga matatapon, may mga masasayang, may mga
hindi magiging kapakipakinabang. Pero hindi siya humihinto sa pagtatanim. God is like that. He is faithful to His promise. He is faithful to His word. Hindi pa bago-bago. Hindi yung oo ngayon at hindi bukas. Kapag ang Diyos ay nangako, ibibigay niya ang kanyang ipinangako. Maaaring magtagal. Maaaring hindi ka agad-agad. Pero makatitiyak tayong kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya ito. Sapagkat siya'y tapat. Tapat sa kanyang pangako. You know, sometimes we fall into the temptation of discouragement. Parang wala namang nangyayari sa ginagawa ko no? Hinto ko na lang. Parang wala namang nangyayari sa paligid na pagbabago hihinto na lang ako. Alam niyo, minsan nararamdaman ko po yan bilang pari Daldal ako ng daldal, pangaral ako ng pangaral, bigay ako ng bigay ng payo, pero iba pa rin ang ginagawa. Hindi pa rin sumusunod. Minsan naiisip ko, huminto na lang kaya ako ng pagbibigay ng homily? Mukhang wala namang nangyayari There is always the temptation to stop doing what is just, what is right, and what is loving because we do not see the fruits of our labor. Pero baka hindi ganun ang hinihingi sa atin ng Diyos. Baka ang hinihingi niya sa atin ay maging tapat ka sa iyong misyon. Because faithfulness or fidelity is more important than visible success. Kaya huwag kayong hihinto sa paggawa ng mabuti kahit hindi nyo agad-agad nakikita ang resulta. Sapagkat minsan, ang hinihingi sa atin ng Diyos ay hindi bunga, kundi katapatan. The sower is faithful to his mission, even if he knows that not everything will be successful. And the third is this: the sower trusts in the power of the seed. May tiwala ang manghahasik dun sa potensyal ng binhi. All he has to do is plant, and God will do the rest. Ganun naman Gawin mo ang dapat mong gawin, bahala ang Diyos. Ang bawat isang binhi ay may kakayanan na lumago. Our responsibility is just to sow. Bahala ang Diyos. Minsan, sasabihin natin, kaya ko ba to? Magagawa ko ba ito? Ang sinasabi sa atin ngayon, gawin mo yung dapat mong gawin, and God will do the rest. Kasi kung minsan, inaasa natin lahat sa dasal no? Okay. Gusto mong umunlad ang buhay mo. Gusto mong umangat ang buhay mo. Sabi mo, Lord, tulungan mo po ako. Lord, sana po ay umunlad ang buhay ko. Okay na magdasal. Pero ano ginagawa mo? Inaasa mo lang ang lahat sa Diyos? Hindi. Hindi ba sabi nga natin sa Tagalog, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pagkatapos ng misan, may mga lalapit sa akin, dala yung lapis, dala yung calculator,
dala yung kung ano-ano, magpapabless ng lapis, ng calculator, alam ko na yon. Meron yung board exam. Yeah? Kaya tatanong ko, anong board? Anong exam? Civil engineering po, o chemistry po, o LEP po. Yung iba, bar exam. Okay. Sasabihin ko, sige, beblisan ko kayo ha, pagdadasal ko kayo. Hindi yung lapis. Hindi naman gagalaw ng kusa yung lapis eh. No? Kayo ang beblisan ko. Pero sinasabi ko, pagkatapos, mag-review din kayo ha. Kasi baka mamaya, iaasa mo sa blessing. Pagkatapos, pag hindi ka nakapasa, sisisihin mo ko. No? Hindi effective yung blessing ni Father. No? Hindi na ako magpapabless dyan. No? Magpabless ka nga kahit kay Pope Leo XIV. No? Kung hindi ka naman nag-review, kung hindi ka naman nag-aral, kung hindi ka naman nakinig sa teacher, the blessing will not do anything. Let us believe in prayer, but let us also believe that the work begins with us. The sower is generous, the sower is faithful, the sower trusts. Amen.